Naitanong mo na ba sa sarili mo, gaano pa kaya karaming taon ang natitira sa akin o mas tama? Gaano pa kaya karaming taon ang natitira sa akin para mamuhay ng masigla at malaya? Hindi lang basta humihinga, minsan nakakapanlumo isipin na habang tumatanda tayo, tila bumibigat ang ating mga katawan, humihina ang ating mga alaala, at nawawala ang dating sigla. Parang kahapon lang, ang bilis nating kumilos, ang dami nating nagagawa pero ngayon, napapansin natin ang mga maliliit na pagbabago, yung hirap ng pagbangon sa umaga, ang pagkalimot sa mga pangalan, ang mabilis na pagkapagod. Ito ang masakit na katotohanan. Ang ating katawan ay patuloy na nagbabago pero hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay mawala ng pag-asa. Sa halip, dapat itong maging paalala na may magagawa tayo. Ang ating katawan ay parang isang matalinong kaibigan. Nagbibigay ito ng mga senyales, mga babala kung kailan ito nangangailangan ng higit na pag-aalaga. Kailangan lang nating matutunan kung paano basahin ang mga senyales na iyon. Hindi natin kailangan maging siyentipiko para maunawaan ang ating sarili. Sapat na ang pagiging mapagmasid at pagiging bukas sa mga pagbabago. Dito sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 babalang senyales na bumabagal na ang ating katawan. At ang mas mahalaga, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para makagawa tayo ng mga hakbang. Mahalagang maunawaan ang mga senyales na ito, hindi para matakot, kundi para mabigyan tayo ng kapangyarihan na gumawa ng mas matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Manatili hanggang sa huli dahil may ipapakita akong bagay na tiyak na magugulat sa inyo at magpapalakas ng loob ninyo. Kaya't simulan na natin ang unang senyales. Ang pangkalahatang paghina at pagkawala ng lakas. Napansin niyo po ba na ang mga dating simpleng gawain ay tila nagiging mas mahirap? Halimbawa, ang pagbubuhat ng mga grocery bag na dati kayang-kaya ninyo sa isang kamay. Ngayon ay kailangan nyo na ng 2 kamay o hirap na kayong bitbitin. O kaya, ang pag-akyat sa hagdanan, dati ay isang hingahan lang. Ngayon ay parang umaakyat kayo ng bundok at kailangan nyo nang magpahinga sa gitna. Ito ay hindi lang basta pagtanda. Ito ay isang senyales na may nangyayari sa ating mga kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ang ating mga kalamnan ay natural na humihina at nawawalan ng masa. Ito ay tinatawag sa medisina na sarkopenia. Ngunit huwag na natin masyadong pag-usapan ang teknikal na salita. Ang mahalaga ay intindihin natin na ang paghina ng ating mga kalamnan ay hindi kinakailangan na katapusan ng ating pagiging aktibo. Isipin nyo si Lola Basyang, na dati kayang-kayang buhatin ang kanyang apo, pero ngayon ay nahihirapan na, o si Mang Tonyo, na dating madaling magbayo ng bigas gamit ang lusong, pero ngayon ay kinakapos na sa lakas. Ang paghina ng kalamnan ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa pagbangon sa kama hanggang sa paglalakad, ang magandang balita ay, maaari nating labanan ito. Hindi nyo kailangan magbuhat ng mabibigat na weights sa gym. Ang mga simpleng ehersisyo sa bahay ay malaking tulong na, halimbawa, ang paglalakad araw-araw kahit 20-30 minuto lang ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lakas ng binti. Pwede rin kayong gumamit ng resistance bands o kahit mga bote ng tubig bilang pansamantalang pabigat para sa mga simpleng arm exercises. Mahalaga rin ang sapat na protina sa ating pagkain. Alam nyo ba na ang mga pagkaing Pinoy tulad ng tuyo, itlog, manok at munggo ay mayaman sa protina na makakatulong sa pagpapatibay ng ating mga kalamnan, kaya huwag kalimutan isama ang mga ito sa inyong mga hapag, kainan. At ito na nga ang ikalawang senyales, ang madalas na pagkapagod at kakulangan sa enerhiya. Ramdam nyo ba na kahit sapat ang tulog nyo, gumigising pa rin kayong pagod o kaya kahit maliit na gawain lang, pakiramdam nyo ay ubos na agad ang inyong lakas. Hindi ito simpleng pagiging tamad. Ito ay maaaring senyales na hindi na nakakasabay ang inyong katawan sa mga pangangailangan nito. Maraming dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng pagkapagod. Maaaring kulang kayo sa tulog na may kalidad. Ibig sabihin, nakatulog nga kayo pero hindi malalim at hindi nakapagpapahinga ang inyong katawan. Maaari ding kulang kayo sa ilang importanteng bitamina at mineral tulad ng iron o B vitamins na mahalaga sa paggawa ng enerhiya sa ating katawan. Minsan din, ang pagiging dehydrated ay nagiging sanhi ng pagkapagod at syempre, ang kakulangan sa physical activity ay nakakapagod din, parang paradoxical, di ba? Pero totoo, kapag hindi gumagalaw ang katawan, mas bumabagal ang sirkulasyon at metabolismo.
Isipin nyo si Tito Boy, na dati ay mahilig maglaro ng dama sa plaza pero ngayon ay mas gusto na lang umupo sa isang tabi, o si Aling Nena, na dati ay punong-puno ng sigla sa paglalaba. Ngayon ay parang gusto na lang matulog pagkatapos magluto. Kung nakakaranas kayo ng matinding pagkapagod, mahalagang tingnan ang inyong pamumuhay. Unahin ang tulog. Kung hirap matulog, subukan ang mga calming rituals bago matulog tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig ng malumanay na musika, o pag-inom ng mainit na gatas. Siguraduhin ding kumakain kayo ng masustansyang pagkain. Ang isang balanseng diet na mayaman sa gulay, prutas, at lean protein ay makakatulong sa pagpapanatili ng inyong enerhiya. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw. At huwag kalimutang gumalaw kahit simpleng pag-iinat-inat lang o paglalakad-lakad sa paligid ng bahay ay makakatulong. Minsan, ang maikling siesta sa hapon ay nakakaginhawa, pero huwag sobrahan para hindi maapektuhan ang pagtulog sa gabi. Ngayon na napag-usapan na natin ang paghina at pagkapagod, dumako naman tayo sa susunod na senyales, ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa timbang. Napansin nyo ba na parang mas madali na kayong tumaba kahit pakiramdam nyo ay hindi naman kayo gaanong kumakain lalo na sa bandang tiyan? O kaya, kabaligtaran, bigla na lang kayong pumayat ng walang dahilan ang pagbabago sa timbang. Lalo na kung ito ay biglaan at hindi ipinaliwanag, ay maaaring isang babalang senyales. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo. Ito ang proseso kung paano ginagamit ng ating katawan ang pagkain para sa enerhiya. Bukod pa rito, dahil sa paghina ng kalamnan na ating napag-usapan kanina, nababawasan ang bilang ng calorie na sinusunog ng ating katawan kahit nagpapahinga lang tayo. Kaya, kahit kumain kayo ng parehong dami ng pagkain na kinakain nyo nung mas bata pa kayo, mas malaki ang posibilidad na tumaba kayo. Isipin nyo si Tita Belen na palaging nagsasabi, "Naku, konting kain ko lang, tumataba na agad ako," o si Lolo Jose na biglang nangayayat ng hindi niya maintindihan kung bakit ang pagbabago sa timbang ay hindi lang tungkol sa hitsura kundi sa pangkalahatang kalusugan. Ang labis na pagtaas ng timbang, lalo na sa tiyan, ay maaaring magpahiwatig ng mas mataas na panganib sa diabetes at sakit sa puso. Ang hindi ipinaliwanag na pagbaba ng timbang naman ay maaaring senyales ng iba pang problemang pangkalusugan. Para matugunan ito, mahalaga ang pagiging mapagmatsyag sa inyong kinakain. Hindi ibig sabihin ay magda-diet kayo ng matindi. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang kalidad ng pagkain. Mas maraming gulay at prutas, lean protein tulad ng isda at manok, at kumain ng whole grains tulad ng brown rice o oatmeal. Subukan ding maging mindful sa pagkain, kumain ng dahan-dahan, lasapin ang bawat subo, at makinig sa senyales ng inyong katawan kung busog na kayo. Ang pag-inom ng sapat na tubig bago kumain ay makakatulong din na maramdaman nyo ang pagkabunog. Ang ikaapat na senyales ay ang paghina ng memorya at cognitive decline. Dati, ang dami niyong naaalala, mula sa petsa ng kapanganakan ng mga kamag-anak hanggang sa mga kanta noong kabataan ninyo. Pero ngayon, napapansin niyo na mas mahirap ng alalahanin ang mga pangalan o kung saan niyo nilagay ang salamin niyo. Minsan, mas matagal din kayong magproseso ng impormasyon o magdesisyon. Ito ay bahagi ng natural na pagtanda ng ating utak, ngunit mayroon tayong magagawa para mapanatili itong matalas. Ang ating utak, tulad ng ating mga kalamnan, ay nangangailangan din ng ehersisyo para manatiling malusog. Isipin nyo si Lolo Pedro, na dati ay mahilig magkwento ng kanyang mga karanasan, pero ngayon ay paulit-ulit na lang ang kwento o hirap nang maalala ang mga detalye, o si Nanay Rosa, na dati ay malikhain sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Ngayon ay parang nahihirapan ng sundin ang isang simpleng recipe. Ang paghina ng memorya ay maaaring maging nakakabahala, ngunit hindi ito automatikong nangangahulugan ng seryosong kondisyon. Kadalasan, ito ay simpleng pagbagal lang ng utak para mapanatiling matalas ang inyong isip. Subukan ang mga aktibidad na nagpapagana ng utak tulad ng paglutas ng puzzle, pagbabasa ng libro o dyaryo, o pag-aaral ng bagong bagay tulad ng isang bagong wika o isang bagong kasanayan sa pagluluto. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay napakahalaga rin. Ang pakikipagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan ay nakakatulong sa pagpapanatili ng aktibong pag-iisip. Mahalaga rin ang pagkain ng mga pagkaing mabuti sa utak tulad ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas at tuna, mga gulay na madahon, at mga pagkain na mayaman sa B vitamins.
Ngayon na napag-usapan na natin ang paghina ng memorya, dumako naman tayo sa ikalimang senyales, ang hirap sa paggalaw at sakit sa kasukasuan. Dati, madali lang sa inyong yumuko, maginat o lumuhod. Ngayon, pakiramdam nyo ay matigas na ang inyong mga kasukasuan at madalas na sumasakit, lalo na kapag umaga o pagkatapos ng matagal na pagkakaupo. Ito ay karaniwan sa pagtanda at madalas na nauugnay sa osteoarthritis, kung saan unti-unting nasisira ang cartilage na nagsisilbing unan sa pagitan ng ating mga buto. Ito ang dahilan kung bakit nagkikiskisan ang mga buto, na nagdudulot ng sakit at paninigas. Isipin nyo si Aling Nena na dati kayang-kayang lumuhod sa simbahan ng matagal, pero ngayon ay kinakailangan na niyang umupo sa bangko dahil sa pananakit ng tuhod. O si Tatay Cardo na dati mahilig magtanim sa hardin, pero ngayon ay hirap na siyang yumuko at bumangon. Ang sakit sa kasukasuan ay hindi lang nakakaapekto sa ating pisikal na kakayahan kundi pati na rin sa ating kalooban. Maaari itong maging dahilan ng paglimita sa ating mga gawain at pagbaba ng ating kalidad ng buhay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan nating tiisin ang sakit. May mga paraan para maibsan ang sakit at mapanatili ang paggalaw. Una, ang mga banayad na ehersisyo tulad ng paglangoy, tai chi, o simpleng stretching ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid ng mga kasukasuan na nagbibigay ng suporta. Ang paglalagay ng warm compress o mainit na tuwalya sa apektadong bahagi ay nakaka-relax din ng mga kalamnan. Pagtuunan din ng pansin ang inyong postura, lalo na kapag umuupo o nakatayo. At mahalaga rin ang pagkain ng mga anti-inflammatory foods tulad ng luya, turmeric, at mga isdang mayaman sa omega-3 na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga. Hindi pa tayo tapos dahil may dalawa pa tayong mahalagang senyales na dapat pagtuunan ng pansin. Ang ika-6 na senyales ay ang pagbabago sa pagtulog. Dati, para sa inyo, ang pagtulog ay parang isang automatic switch. Higa lang, tulog na agad. Ngayon, hirap kayong makatulog o kaya ay nagigising kayo ng paulit-ulit sa gabi. At paggising sa umaga ay hindi kayo pakiramdam na nakapagpahinga. Ito ay napakakaraniwan sa mga may edad na ang mga pagbabago sa hormone, ang mas madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, at ang pananakit ng katawan na napag-usapan natin ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagtulog. Ang kakulangan sa sapat at kalidad na tulog ay nakakaapekto hindi lang sa ating pisikal na enerhiya kundi pati na rin sa ating mood, memorya at pangkalahatang kalusugan. Isipin nyo si kapitbahay Aling Sally na palaging sinasabi na ang sarap matulog dati. Pero ngayon ay madalas siyang nakikita nagising sa hating gabi o umaga pa lang ay nakabangon na. Pero halatang kulang sa tulog. Ang pagtulog ay hindi luho, kundi isang pangangailangan ng ating katawan para mag-repair at mag-recharge. Kaya kung nahihirapan kayong matulog, subukan ang mga sumusunod. Una, magtakda ng consistent na oras ng pagtulog at paggising. Kahit weekend, ang regular na routine ay nakakatulong sa pag-adjust ng inyong body clock, gumawa ng relaxing na bedtime routine, tulad ng pagligo sa maligamgam na tubig, pagbabasa ng libro, o pakikinig ng malumanay na musika bago matulog. Iwasan ang mga screen tulad ng cellphone, tablet at TV bago matulog dahil ang blue light na galing dito ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog. Iwasan din ang kape at mabibigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog. Siguraduhin na madilim, tahimik at malamig ang inyong silid tulugan. At ang huling senyales, ang ika-7, ay ang madalas na pagbabago sa mood at pagkamayamutin. Dati, kalmado kayo at masayahin. Ngayon, napapansin nyo na mas madali kayong mainis, malungkot o balisa. At parang nawawalan na kayo ng interes sa mga bagay na dati ninyong kinagigiliwan. Ang pagtanda ay hindi lang pisikal na pagbabago, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalusugan. Maraming dahilan kung bakit nagbabago ang mood. Ang mga pisikal na pagbabago sa katawan tulad ng sakit o kakulangan sa tulog ay maaaring makaapekto sa inyong mood. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa o pagkakaroon ng mas kaunting social interaction ay maaaring magdulot ng kalungkutan o depression. Minsan, ang pagbabago sa chemical balance sa utak ay nagdudulot din ng pagbabago sa mood.
Isipin niyo si Lolo Berto na dati ang saya-saya kasama, palaging nagpapatawa, pero ngayon ay parang nagiging tahimik at mainitin ang ulo. O si Lola Esther na dati punong-puno ng sigla sa pakikipag-socialize. Ngayon ay mas gusto na lang mapag-isa. Mahalagang kilalanin na ang mga ganitong pagbabago ay normal. Ngunit kailangan din itong tugunan. Ang manatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan ay napakahalaga. Lumahok sa mga aktibidad na nagbibigay sa inyo ng saya at kahulugan tulad ng paghahardin, pagpipinta, pagluluto o paglalaro ng board games, ang paggugol ng oras sa labas. Sa kalikasan ay napatunayang nakakapagpabuti ng mood. Subukan ang mindfulness o meditation. Kahit minutang o 10 minuto lang sa isang araw para matuto kayong maging kalmado at mas maunawaan ang inyong mga emosyon. At kung talagang matindi ang nararamdaman ninyong kalungkutan o pagkabahala, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa doktor o isang profesional sa mental health. Hindi ito senyalis ng kahinaan, kundi pagmamahal sa sarili. Ang paghina ng katawan, pagkapagod, pagbabago sa timbang, paghina ng memorya, pananakit ng kasukasuan, problema sa pagtulog, at pagbabago sa mood ay mga senyales na sinasabi ng ating katawan na kailangan nito ng higit na pag-aalaga, pag-unawa, at pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pagkadismaya, kundi sa pag-unawa. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming taon ang natitira sa inyo, kundi kung paano ninyo gagamitin ang bawat natitirang taon. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo, ang pagkain ng masustansyang pagkain, ang sapat na tulog, at ang pagpapanatili ng aktibong pag-iisip at koneksyon sa ibang tao ay mga susi para mamuhay ng masigla sa bawat yugto ng inyong buhay. Huwag kayong matakot sa mga senyalis na ito. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang gabay upang makagawa ng mga positibong pagbabago. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. Simulan sa isa at tingnan kung paano magbabago ang inyong pakiramdam. Ano sa mga senyales na ito ang pinakamaramdaman ninyo? Mayroon ba kayong mga personal na tip na nakatulong sa inyo? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba para makatulong din sa iba. Kung nakatulong ang videong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payo at kaalaman na makakatulong sa ating pagtanda ng malusog at masaya. Mahalaga ang bawat taon at karapat-dapat tayong mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Mamuhay ng pinakamaganda ninyong buhay sa bawat edad.